Carlos Agassi at long-time partner na Sarina, nagpakasal na. Katulad ni Vito, di ba 7 years sila? Oo. Sila din 7 years. Magsimula sila nag-collab ng music, parang sila na wavelength eh. Kasi yung mga nasasakyan ni Girl, yung mga kanta ni Carlos, si Carlos, ganun din kay Girl. O parang rapper din to si Girl eh. Nakita ko sa Facebook, may mga nag-share. Baka hindi na talaga kilala si Vivian Veller. So, nag-Google siguro. Known professionally as Vivian Veller is an obsolete. Mga Marites! It's Thursday, it's holiday, pero nandito po kami sa inyo na live, mga Marites. Diba? Siyempre, mahal namin kayo. Pero bago ang chikahan, bati muna ako sa inyo na good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Uy, at sakto tayo sa oras, ha? Mga kamarites, ang inyong unbettable Professor Ahmed Namus! And I'm back, ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Yes, you're back with a vengeance. May i-announce ba si Rose? May announce ka ba? Is it true? Kaloka kayo. Is it true that you're on the way? How I wish. On the way lang. On the way to Bataan. Yes. Pero syempre sa lahat sa mga nag-get well, Yes, mga well-wishers mo. Yes. Oo nga, parang... Alam mo, may sabotage. Charot lang, hindi maganda. Oo, di ba? Sa ilaw. Sa ilaw niya, hindi ko alam. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo dito sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo po ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung ating showbiz-related content na nandyan pa. Di ba? Mga baka talaga rito, di ba? Talaga ba? Parang may increase, gano'n? Parang may dagdag. Hindi pa nakarating sa'yo. Ay, ayan na. Kami pinigyan, ha? Ay, nako. Dalawa na naghihintay sa atin, ha? Napatanong tuloy si Rose. Wala ko alam. Eklay lang. Dalawa na naghihintay sa atin, mga Marites. Ito na mga sa linggong Chismis! Yan na. Ito natin ang may pa rin si Liza Soberano. Pinuri ng DSWD at CWC. Rob, Marites mo yan. Nababasahin ko lang itong report ko. Sige. Yung nga po mga kamarites, naglabas nga ang DSWD or kaya Department of Social Welfare and Development at ang CWC, ito yung Council for the Welfare of Children, ng kanilang naging saloobin ng paghanga at pagpupuri sa katapangan ni Liza Soberano na sa pagbabahagi ng kanyang mga naging trauma nung kanyang kabataan. Oo, actually napakahaba yun. Mahirap basahin. Basta yun na lang, ang laman na lang niya. Yung papuri na yan, sinasabi nila yung dalawang ahensya natin, binabanggit po nila na hindi daw madali yung pinagdaanan ng isang kagaya ni Liza. Lalo pa i-recall niya yung mga naging traumatic experience niya, yung pagmamaltrato, exploitasyon at kung ano-ano pang mga hindi nararapat na dapat nararanasan ng bata at saka nung kapatid niyang lalaki na sinasabi niya. So parang wag tayo magulat kung one of these days ay maging mukha itong si Liza ng mga kampanya ng mga ahensyang yan sa kaugnay na issue at ibang mga advokasya para sa mga kabataan at babae. Yun. Siguro naman, sure naman tayo na pag in-offer kay Liza na maging mukha siya ng ganyan, ay tatanggapin naman niya. Kasi sabi nga niya sa last vlog niya, mayroon pa siya mga ibang revelation o mga ibang pagbabahagi na gagawin. Abangan natin. Yun lang. Diba? Are you waiting, June, for the revelation? Hindi, diba? At least masaya napansin ng mga DSWD at saka CW. May CWC pala, hindi ako aware. Hindi ko alam yun. Ano yung CWC? Council for the Welfare of the Children. Meron palang ganung ahensya. Yun. Ano under ng DSWD? Parang. Nagpoprotekta din sa mga bata. At yan, tingin mo sa akin, di. Tinatanong Ewan ko sa inyo, ba? Tinatanong lang kita kung are you waiting for more revelations? Why not? Ano ba? Mga dumating. Di alam niyo, tingin ko to si Liza, noong pa man. Problemado Posibleng, na. ano naman siya
open or willing to share Oo. whatever it is. Kaya lang, di ba, syempre nagsisimula. Nung before, syempre may mga career path, may mga proseso. Di ba nga, kaya... Daming, maraming, parang... Siyempre, kailangan mo lang, may mga Oo. dapat mo lang i-hold siguro. Baka hindi makatulong or... Tama. Dapat Mega, pa-mysterious. Oo. Parang too good to Hindi naman be sa true. pa-mysterious that time kasi hindi pa naman... Wala pang Wala pa naman sa consensus nila na ay, ganun pala Ganun or palang something. buhay nito. Siguro medyo wag na muna nating itackle yan. Baka during that time na May nagsisimula nakakaalam na, of siya. course. Oo. Kasi ano din naman yan career in a way. Oo, di ba? Career strategy At saka din. okay na din siguro kasi at least Ngayon, mas sumikat matured siya siya. na hindi niya kinailangan Yes. yung ganong Gamitin, backstory. oo. Ngayon, siguro part lang ng process niya kailangan niyang i-share. Pero at least alam natin na sumikat si Liza for her talent and for the fans na For her meron siya. beauty. For her beauty, ganyan. So, Siguro hindi- by this time, mas mature, Mature naman na na siya. siya. Mas kaya na niya Kanyang pag-usapan, i-handle no? to. Tama. Mas ano na siya, mas ready na nga. Kaya nga Most sabi niya likely. may susunod pa yata. O kaya hindi rin parehas o hindi rin fair sabihin na ginagamit niya ito para magkakareer siya uli. Hindi naman siguro pangit yung mga ganung negative comment na yun na, di ba? Kasi yung iba parang sinasabi public na, ay, yan. nagpapapansin ka lang kasi ito, wala ka ng career, ginagamit mo mga ganitong issue na, di ba? Kaya sinasabi nga na DSW at CWC na, hindi mahirap yung ikwento mo uli yung naging ordeal mo nung bata ka. Ano kaya mga netizens namin masasabi? May magsalita si Liza, hindi siya mag-comment. In fairness naman, it was part of, di ba Sabihin. Gracie, it was part of a show. It was Yeah. a show talaga siya. Kumbaga siguro na-invitahan siya doon, nakipag-collab siya, na ganun talaga yung konsepto ng show. Yes. Di ba, Gracie? So, hindi masyadong ano yun, kasi nag-guest siya eh. So parang yun Sabihin, talagang gagawin. alam na niya. Lalabas at lalabas. Oo. Mas ano pa siguro yung out of the blue, bigla na lang niya shinare ng wala lang. At least nagkaroon ng platform, nagkaroon ng venue, na yun naman talaga yung konsepto ng programa na Totoo. kung saan siya lumabas. True. O yun na. Oh, yun na. Sige. Ito na po mga Marites. Si Sharon, niregaluhan ng pera. Hindi, mali ito eh. Niregaluhan ng pera? Niregaluhan na. Frankie. Oh, Niregaluhan ng pera. ni Baliktad. Frankie. Regaluhan ni Sharon ng pera ni Frankie. At si Frankie na bagong appoint na youth ambassador ng Spouses Foundation. Pero alam mo, parang hindi naman nakakagulat kung si Sharon bigyan ng pera si Frankie. Oo, di ba? Ito ka na Malamang nila. ever since. Ever since. Pero yung magbigay nga naman ng pera si Frankie kay... Binabago-bago niyo yan, no? Oh, so si Frankie ang nagbigay po ng regalo kay Megastar. yes. Yun, na gusto rin pa-frame ni Sharon. Di ko naman kung magkano yun, di ba? Siguro naman, hindi naman kailangan ni Sharon ng pera para Oo naman. the mere fact na binigyan sa bilang pagmamahal sa kanya ng anak na alam niyo naman ng banat kay Frankie noon, di ba? Kaya yun. Ayun lang. At saka hindi, ako kasi lalo na sa kultura natin, iba yung pakiramdam ng isang magulang kapag Anak ang nagbibigay. nagbigay na yung anak. Lalo na Out of the sweldo. out of the sweldo. Yung halimbawa, di ba? Kahit masabihin natin, kaya nga sabi ni Sharon, kaya ipa-frame niya na lang, di ba? Dahil marami naman siyang pera. Pero yung gesture, Yes. na parang pagpapakita ng papahalaga sa magulang, kahit marami naman pera yung nanay niya, kumbaga yung part ng kanyang kinita o kinikita, isinare niya sa mother niya. Malaking ano yun sa Oo. nanay, sa magulang. Oo. Diba? Agree. Yes. Tama. Pero alam nyo, tsak napaisip din yung mga ibang followers, most likely ni Mega. Kasi nakita ko din tong post niya na to na parang, ito ba yung kauna-unahang beses siya na nakatanggap siya ng pera mula sa anak niya. Siyempre, we all know naman na Casey Concepcion has been working ever since. So, pwedeng mapaisip naman din yung ibang mga followers ni Mega na ibig bang sabihin si Casey never binigyan si Mega ng any Walang ganung part gesture or na ginawa. portion from her own TF. Or savings. Pero alam ko, dati may binulag maybe si hindi. Mega, hindi pera. Hindi pera, hindi yun nga pera. sabihin ko. Para lang sa kasi pwede talagang maging kaisipan dahil lalo na lagi na pagkukumpara tong mga magkakapatid na to. Correct. Frankie, Casey, lalo na si Frankie at saka si Casey.
baka naman si Casey po, iba naman ang kanyang Paraan. yes. Baka naman kagaya nun, through jewelry, di ba? Like may binigay si Casey. Jewelry ang binigay, Hindi, tsaka dati natatandaan ko, parang may vlog si Megan na yung, di ba marami siya mga luxury bags. Bag yung, naman. yung lagayan, yung, kasi, sila, parang freezer. Hindi freezer, parang, lagayan ng bag na may temperature para hindi masira hindi magbakbak yung bag. Parang, kinuwento ni Sharon na parang, eto, bigay sa akin ni Casey, yung lagayan ng bag. Mamahalin din yun dahil saksak yun. Baka si Casey more on material. So, di ba? Saka si Casey, din to hindi naman sa pag-ano kasi, alam ko galante rin. Yan. True. Okay, ito naman. So talagang tinuldo ka na natin para dun sa mga mag-iisip. Kasi tingin ko talaga yun ang iisipin sa post ni Megan na yun. Magre-react na gano'n. Kasi pag nanay ka din talaga minsan, oo, malaking you have to be careful din sa mga... Baka sasabihin may favoritism. Exactly. Baka parang hindi mo pinost yan noon kay Casey. So, ikaw na nagsabi yun, i-search nyo na lang. I'm sure meron. Ang tagal na ni Casey Ang tagal nag-buhay. So, parang sa mapapaisip ka rin Casey, hindi man na nabigyan si At saka si Casey, ambassador din siya ng UN, ng UNESCO ba yung UNESCO yata. UNESCO ba for food something. Parang world program. World food program. Ito naman yung si Frankie, yung sa youth ambassador ng Spouses Foundation. At least bongga sila. Diba dahil yung tatay niya, di ba? Senador. Yan. Ayan. Tsaka nag-ano siya taking kay kay Hart yata. Hindi naman kay Simon Francesca Emanuel Pangilian. Siya kay Francis Escudero, Senate President. Ayan, I like diba? Okay, ito naman. Classic. Ito, Vilma Santos, binalit ng FDCP or Film Development Council of the Philippines. Yes. Ano ito? Marites mo ito mo. Nasaan yung niyang picture niyan? Ayan. Oo. Kasi nga po, ito lumabas ito today at nag-react syempre sa website ng FDCP. Marami lang mga nag-react na mga kasama sa especially mga Vilmanians kasi para daw masyado naman yatang minaliit nitong FDCP na pinamumunuan siyempre ng ating kaibigang direktor na si Joey Reyes at saka siyang bilang CEO kasi magiging opening ceremony nila itong pagpapalabas muli ng classic movie, 1978 movie na Ikaw Ay Akin na pinagsamahan nga ni national artist Nora Honor, si Ate V at saka si Christopher De Leon sa direksyon ng national artist din na si Ishmael Bernal. Marami nang nakinaloka kasi, di ba, parang bakit naman po ganun ang pagkaano nyo? Ang ganda ng tingnan mo, diyan sa poster material niya makikita mo, ang laki-laki na pangalan ni Nora Honor. Pagkatapos yung billing ni Ate V under the name of Christopher De Leon. Siyempre, para sa mga matagal nang sumusubaybay sa naging rivalry ng dalawa, sabi niya kung noong 1978 ay yung producer ng pelikulang ito ay naging ingat sa pagbalanse kasi it was during the time na nagkasikatan ng Nora Vilma rivalry. Naging maingat sila sa pagbibigay importansya at halaga sa accomplishment ng mga artistang ito. But bakit naman daw ngayong 2025 na hindi naman sa pagyayabang ng mga sobrang naabot na ni Ate V na hindi naman din sa minamaliit ng pag-collapse nung karera ni Ate Gay noong mga mid-90s, bakit naman daw ginaganyan? So yun ang panawagan nila. And then nagtanong tayo with all due respect kasi holiday po ngayon, may napagtanungan tayo sa FDCP na sinabi yung material na yung promo material na yan ay hindi umano dumaan or dumaan sa opisina ng FDCP. Saan dumaan yan? Yun na nga, may mga bago daw sila. may mga bago yata ang art department people na italaga na gawin yan. Pero yun na nga, sabi nung nakausap namin, hindi nga daw dumaan. But yan nanawagan pa rin kami kasi maraming nga nagre-react. And syempre, mapupulaan dyan syempre si Direct Joey Reyes. Dahil syempre siyang namumuno. At yun na nga parang ginagamit yung Nora Vilma rivalry pero hindi nga balanse. Diba? Tatanungin ko si Direct Joey, hindi ko na siya tinanong ngayon kasi holiday. Oo. Ito pong kanilang pelikula at Pilipina na opening ceremony ng Ikaw Ay Akin movie sa pagdaraos ng kanilang Philippine Film Industry Month nitong 2025. Magsisimula yan ngayong September 1. Diyan nga po yan sa Shangri-La sa Cinema 1. Sabi nga ng mga Vilmanians na nakausap ko, sabi nila, para sa isang ahensya ng gobyerno na naghihikayat na magkaroon ng unity at suporta sa mga ganito klaseng gawain. Paano namin susuportahan naman yan kami mga Vilman? Siya pupunta kami dyan, tapos inaapi-api naman ng Ate V.
Yun lang naman ang sinasabi nila na gusto nilang iparating. So, oo nga naman, kahit tingnan mo, with all due respect kay Ginoong Christopher De Leon ha, na isa rin namang icon, natin, legend actor. Pero, di ba, sa mga nakaraang pangyayari, never naman talagang ang billing ng isang Vilma Santos sa ganyan. So, yun lang. Pero I check it now, parang iba na yung font. Binura na. Hindi, it's the same. Yan na. Vilma Santos na yung nauna. Ako na. Dapat, May ganun na. Ayan o. binago na. Ito, Dapat teka lang. muna si Vilma kay 7 Christopher. hours ago, ayan o. Tapos, yung font ni Ate Guy, kapareho na ng font ni Vilma Santos. Talaga? Ang malaki lang na font, yung kay Direk Ishma. Kasi ano rin, talaga, Ayan, mabuti naman. Ayan o, starring Vilma Santos, Christopher De Leon. Baka naman nagkamali lang. National artist for... Nagkamali lang. Hindi, kaya nga sabi sa akin nung pinausap ko kanina, hindi daw dumaan. Hindi daw dumaan sa opisina. Parang yung art department na siguro mga bata ang naggumagawa, hindi siguro napaprobahan. But the thing is, yun ang naging panawagan. Kasi ang bilis ng reaction ng mga Vilmanians especially. Iba na. Kasi Vilma Santos na yung una. Christopher De Leon, tapos Nora Honor. Tapos yung, kung makikita mo, dyan kasi malaki yung font ni Ate Guy. Kapareho ng font ni Direk Ishma. Pero dito, si Direk Ishma na lang yung malaki. Tapos magkapareho na ng font si Ate V, si Christopher, tsaka si Ate Guy. Very good. At si Ate V na yung nauna kay Christopher. Yun lang yung naging uno dyan. Ano to? Posted siya ng 7 hours ago. Yun. But anyway, pwede naman natin tanongin si Direk Joey kung ano explanation. Diyan syempre, alam naman natin fair and just si Direk. Dapat, Wait natin yan. Kasi Thursday pa. Kaso hindi ko lang siya Kasi kanina, nung tumawag tayo, walang opisina dahil holiday nga. Yun lang. At least naituwid natin at kasi syempre, pahalagahan din natin yung gano'n. At saka sa mga kabataan na mga magagaling sa mga artwork na chuchuchug ganyan, sana dagdagan natin yung especially sa 1978 movie pa yan. Classic na classic yan. Diba? So yun lang mga kamarites. Hindi pala 7 hours. Wala. Siguro kasi sa posting, pwede mo naman i-edit kahit na post mo siya 3 days ago. So I think, kasi nakalagay dito posted 3 days ago. Tapos, yun binago na. Hindi ko sigurado kasi hindi ko naman nakita yung original. That's very good. Maraming salamat at least na At least hindi 7 hours. Hindi 7 hours ago. Hindi kasi kanina umaga lang. 7 hours ago. Thank you. Ayun, at least maliwanag yan po mga kamarites. Okay, ito naman, balita natin itong si Vic Soto tumistigo na sa reklamo laban kay Daryl Yap. Ayan, pumunta si Vic Soto sa Muntinlupa Court para i-testify, tumistigo na dun sa reklamo niya laban kay Daryl Yap tungkol nga sa pelikulang Tuccio, Pepsi Paloma. Si Attorney Buko. Yes, yung kanyang si Attorney Buko. Kanyang Yes, sa kanyang legal counsel. Sa TV5 show Ayan, early morning with Bossing Vic Soto and Pauline Luna and the prosecution team, Muntinlupa City Chief Prosecutor Honorable Eileen Marie Gutierrez, attorney. Ayan po. Diba? Talagang may nabanggit pa nga sila parang yung inyatang iniksian, parang tinanggal yung yung video doon sa taser. Diba? Tinanggal yung video na yung pangalan ni Vic Soto nabanggit doon nung originally. Tinanggal daw yata yung sinabit na yung bagong Okay. Push pa rin talaga. Diba? Parang tinanggal na. Pero tinanggal lang. Tinanggal nga. Parang evidence kasi yun eh. Pero yung bago, parang na-edit out na yung pangalan. In-edit na rin. Parang kanina. Pero sana, ituloy-tuloy ni Bossing Vic. Oo. Sana. Hindi, dapat. Feeling ko naman tutuloy-tuloy niya yan. At magaling niya si Buko. Magaling niya si Buko. Actually, agree. Magaling si Buko. Close ka ba? Oo! Close sila. Close kami. So alam mo na. Kung sakali man. Huwag naman. Pero isang call lang. Tuloy na natin ito mga Marites. Vito Soto, Generoso at PBL Michelle Cubs. Beautiful love story to the altar. PhD? Ayun, kapala ko yan. Yan. Ayan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapanayam o makausap si Councilor Vito, hindi Biko Vito Soto Generoso. Saan sa konsehal?
Ha? Saan sa konsehal? Si councilor ng District 6 ng Quezon City. At Okay. second term na niya. Aminin nyo, wala tayong masyado narinig about him. Wala. Ako nga, nalaman ko lang sa tita niya, which is si Shara Soto, na councilor siya. Kanina siyang anak. Anak siya ni Apple Soto. Ang eldest nila, Tito Sen at saka ni Tita Helen. So, lolo niya si Tito Sen. Lolo niya si Tito Sen. Pero alam niyo, Generoso kahit na eh. pagka ginugel mo siya, wala masyado kang makikita Hindi any masyadong article or open yan. anything. So, hindi siya yung nagkapasulat, hindi siya yung... Sabi ko, So, sabi ni Shara, kilala mo siya ate. Baby pa lang siya o bata pa lang siya, nakikita mo na. True enough. So, 27 years Michelle Cab old ba na yun? siya. Vito is the second Volleyball or the player. youngest son of Apple Soto. Bali, dalawa silang magkapatid. Si Mino yung parang eldest din. And then si Vito, during pandemic, nung naging counselor siya, nag-start siya, tumutulong siya sa pagbibigay ng mga relief good sa QC hanggang sa nag-dire-diretso na. At bukod doon, siya yung isa, I think, kauna-unahan na counselor at the same time ay isang professional football player. Yan. Oh. But now, pre-agent ang tawag niya sa sarili niya ngayon. And engaged na siya nung December 2024 sa kanyang 7 years ka-relationship na si Michelle Cobb. Na dapat ay mas alam ninyo Kilala at kilala namin si nyo. Michelle Cobb, Oh, yan. Dahil kayo ang mas Magaling na, sa sports. volleyball, Yes. So si Michelle Cobb ay na-inspire lang ako sa love story nila. Dahil first and last sila. Oh. Yes. At si Vito, nung nakita daw niya si Michelle, pareho silang Lasal tough. Nasabi na daw niya sa friend niya na magiging wife ko yan. Ayan. And true enough, by October, ikakasal na sila. Very good. 7 Saan years. team nga si Michelle? Paiba-iba eh. Ang maganda siya at saka Magaling din siya. nagmamodel. Ngayon, ano siya yata? Lalong simula ng PBL ngayon, di ba? Sa PBL. Philippine Volleyball League. Pero hindi na siya yung naglalaro. But I think she's anong tawag sa ganon? Coach ba? Or Parang ganon. manager? Member siya, yan. Parang ganon. Oo, yan. And then, si Vito, aside from that, dahil nga nasa professional football player to, isa din sa mga advocacies niya talaga ay yung sa sports. Like sa QC, siya din ang nag-ano ng mga ordinance like sa mga athlete, yung mga yon. At siya ang nag-push ng football ngayon. Like sa QC, mayroon ng 2,000 student ng football na siya mismo nagtuturo from zero to nung nag-start siya. So, kumbaga kasi parang may connotation tayo na pag sinabi mong football, pang mayaman, aminin. Pero definitely hindi raw. So, ito ang isa sa mga sinusuong niya ngayon. So, I think deserved naman. Sabi ko, grabe, ba't hindi ka nagpapakilala at hindi ka masyadong nag-out, di ba? Na, oy, eto may isa pang Soto. At ang, sabi ko, isang letter lang ang difference nyo ni Vico. Mayor Vico Soto na, syempre, very proud din siya at hangang-hanga sa kanyang tito, bale. Tito niya ba yun? Oo, tito na. Bale, pinsan. Pinsan. Tama. Pinsan ng mami niya, si Mayor Vico. Kanina pa tayo nahihirapan dyan sa mga nag-uusap kami kadalawa. Family tree. But he's very proud and sabi ko nga, challenge na you can be another Vico Soto. Yung, alam mo yun, good governance, magandang imahe, ayaw din niya matawag na politika. It's more on Public service. Yun. Yes. Tito niya si Vico. Diba? Yan Ito po naman. sila, nag-ano po sila. Nagpa-family tree sila ngayon. Kanina pa kami ni June Tito nagaganyan. niya si Vico kasi Si Vico and si Apples ay magpinsan. So, alam mo na. Yes. Magpinsan ba? Wait. Magpinsan. Tama. Pinsan, no? Pinsan dahil anak siya. Sure. Okay, Si yes. Vic Soto, anak niya si Vico Soto. Si Kapatid Tito ni Soto, Tiseno, anak niya si Apple Soto. So si Apple at si Vico ay magpinsan. Kaya tito niya. Si Vito ay anak naman ni Apple, kaya tito niya si Vico. Oh, yun na. Ay, grabe ang family tree. But anyway, yun. Sabi ko, bakit, public service hindi showbiz? Mas, talaga siya, hindi daw talaga niya nakita yung showbiz, pero may sarili siyang banda.
kumakanta rin. Kumakanta siya. Soto talaga. Nag-lead vocalist at saka nag-gitar at nagko-compose din ng mga kanta. Very Ayan. good. Okay. So, Dugo, nasa dugo talaga. Yes. Ayan. So, sana tuloy-tuloy na magandang pamamalakad. Yeah, Yes. tsaka yung ganong advocacy, mas okay yon, mas maganda sa lipunan. And looking forward na sa kanilang wedding. Congratulations. Okay, ito naman another wedding. Ito, mga favorite nito ni Mr. Fu. Carlos Agassi at long time partner Oo na Sarina. Nagpakasal na. Alam mo siguro, simula na diba? binuksan ko yung feed. Oo. Simula Ikaw na yun, binuksan diba? ko yung ni Carlos Agassi, lagi na siya lumalabas sa feed ko. Kaya bigla ko nakita, ay, nagpakasal! Eto si long time. Tignan mo naman ang ni Carlos Pero Agassi. fresh siya dyan kaysa doon sa mga Oo, yung previous mga niyang dati, post, ha? Ay, hindi, pero tignan mo naman ang suit ni Carlos Agassi. May pakita ng dibdib. Kaya nga Hindi fresh pwede na siya kay ngayon. father yung Oo. ganyan. Tsaka ang kanyang sleeves, lace ni Carlos Agassi. Mas Anyway, balik pa nga si itong si Sarina, no? naka-sleeve siya. But anyway, katulad ni Vito, di ba 7 years sila? Oo. Sila din 7 years. Wala 7 year Nakakatuwa itch. yung mga yan, pag ganyan. Silang dalawa, na sila talagang, actually, nung nagbablog, nagsimula sila mag-vlog. Actually, magsimula sila nag-collab ng music. Parang sila na wavelength Si girl? Sinukat mo talaga yung wave. Parang sila ng wavelength kasi yung mga nasasakyan ni girl, yung mga kanta ni Carlos. Si Carlos, ganun din Rapper kay rin, girl. rapper yan, Parang diba? rapper din to si girl Tapos, minsan, marami silang vlog. Halimbawa, nasa kotse sila. Bigla na silang kakanta. Bigla silang magra-rap. Tapos, nasasabayan nila yung isa't isa. Wow, Tapos, sinundan mo talaga, ha? Oo, Pinanood mo, nakita ko ha? nga. Diba? Para Close na kayo. Grabe. Para kunwari, legitimate akong reporter. Tapos eto na. Marami rin sa vlog na nagtatanong, parang hindi man nagagalit pero parang sinasabi ni Carlos, ba't ba kayo nagmamadali na hindi pa kami kasali? May oras para dyan, parang gano'n. Tapos eto na nga, nagpakasal na sila. Ang sinabi niya kay Sarina, na kanyang long time na partner, may talented rap goddess. So, ibig sabihin, nagra-rap talaga. Producer, director, nurse, psychiatrist, architect, and gym, food, travel, body. Nurse na architect pa? Ay, baka hindi natin alam. Ba't yun ang sinabi niya? Tapos, the most beautiful, sexy woman for me. Wow! Et cetera, et Siyempre, cetera. asawa niya, no? Correct. Oo, syempre, mas maganda naman galing sa Mister. partner mo. Oo. Carlos ba never pang kinasal? Never. Never pa. Wala pa. Tapos dati niya tinatanong, ba't wala pa kayong anak? Maraming lagi Kasi siya 7 years ginagawa. na naman. Pero siyempre, may oras para dyan. Tsaka si Sarina, siya lagi ang nagvi-video kay Carlos. So, bawa, nag-gym. O kaya meron siyang ginaya dati ni Nico Dax na si Sarina ang Pero in gumagawa. fairness, nakapag-prepare siya kasi yung mga previous niyang post, diba? hagard na hagard si... Oo, diba? Kaya Carlos. palaging nag-gym pag Oo, nag-gym. diba? Feeling ko, nila yun. Masyado siyang pero Palagi nga nasa gym kaya parang haggard Ganon? ang Tsaka itsura. meron siyang ginawa na parang lusyang na yung itsura. Yung nagpahaba ng balbas. Oo, na yung intention ganon. niyang ginawa. Dahil? Wala lang. Gusto lang daw niya makita. So, kailan ba kinasal to? Di kayo inimbita? Dahil hindi naman kami close, pero in fairness, nakikita ko yung mga nila. Para ikaw na lang nire-report niya. Diba? In all fairness. So, dapat give niya ako. Actually, first time ko narinig ko si Carlos Agassi diba, dahil sa sa'yo. kanya? Diba? At Diba? least. That's my claim to fame. Carlos Agassi. Guess mo na raw, Thank me for that. Pero sumikat din yun nung araw. Oo naman. Lalo nung naging member sila ng The Hunks, no? Tsaka siya lang ang may kayang magganyan ng suit. Diba? Makita ang dibdib. Uy, binabalita naman pala natin siya. Kasi di ba nung... Ako nga rin din nagbabalita Siya sa rin, diba? kanya. Binalita ko rin siya nung di siya pinansin ni na Dither, ni na Piolo, ni na Ay, no. yung gustong magpa-collab-collab. Tingin mo, nasa subconscious mo siya. Sinisin lang daw pala sinisin lang daw yung mga invitation niya. Nabanggit mo yun. O yung mga collab-collab nila na... Now ngayon, di ba? ngayon, But cancel na. Meron na siyang bagong PR. Uy, walang ano. Ako na ba? O give mo ako, Carlos. Sa dami ng mga nagka-close ng Hunks, walang ina-imbita. Piolo, Jericho. Oo, di ba? Di ba naging close sila dati, ni na Baka Dither? hindi naman totoo yung closeness dati. Ayan.
Patak na sa ako. Kaloka. Ang asin. Imagine. Congratulations and best wishes. Oh. Kailangan may ganon. Oo naman, yung best wishes mo naman bagong kasal. Yun na. Ano yan? Ito, yung River Cruise. May new restaurant sa BGC ang The Baristro. Ay, ang yaman. Saan tayo mapunta dyan? Magkakaroon pala. Yeah, Pero, magkakaroon pala. Wala I think pa. ano na. Anytime soon. May construction na. Kasi itong Coffee Di Baristro, di ko alam kung Cafe. natatandaan ninyo, nai-report ko na to, I think 2 years ago. a Ito, year ago. Rose. Yung ba yun? Coffee, Yan yun, Di Baristro. Ah. Masasarap pagkain dyan. Una ko siya natikman, ang una nilang brand sa Lipa. Dapat alam mo, yung Lipa Batangas. social place sa Lipa, Batangas. Oh. Oo. So, ang may-ari nun ay si Mr. Monroe. Di ba ano? So, Aray, I ang think, pangalan, Monroe. yes, ito kasing sila Raver, nakakapag-frequent sila dun sa place. So, I think nagustuhan ni Raver yung food, nagustuhan niya. So, alam mo, feeling ko tong si Raver, papunta na talaga to sa ano eh. Yun na. Nagpaplano-plano na talaga to. Na hindi naman niya idinideny, di ba? Pag tinatanong siya kung gusto mo na bang magpakasal, ready ka na bang pakasal, lagi naman positive ang sagot ni Raver pagdating dito. But itong sa restaurant na to, nagkaroon ng opening dito ngayon, meron na sa Timog. Ang second branch nila sa Alabang now, sa Timog, meron na, kaka-open lang, at isa si Raver sa Umaten. At doon nga namin nalaman, doon ko nalaman na Raver will also be a partner na. Baling magpa-partner sila ni Mr. Monroe dito sa Marlene? BGC. Susya. Matt Monroe ang pangalan. Sa BGC ang ano. Social, high-end. Ang bubuksan na restaurant na ito ni Raver na ano pa rin, kumbaga franchise or Ay, hindi isa sa coffee mga- shop lang, restaurant. 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 This the Baristro. Masarap yan. Baristro. So, feeling ko, ano na to? Baka iba na ang presyo niya pag dito na sa BGC. Diba? Hindi ko pa naman natanong. Bilang ano. Grabe. Kasi nasa BGC na, mag-iba na ang You never price. can tell. Alam mo naman, same pa rin. Di dapat iba din ang presyo nila sa Lipa. Oo, di ba? Invite niyo tayo dyan. Oh, yan. Oh, so Raver Total malapit lang. And Monroe, invite mo daw kami dyan. Malapit Monroe. lang ang Marites dyan. Saan man But ba- anyway, congrats, Raver. Alam mo, ano, Saan banda sa BGC? Sa baba daw. basta sa BGC. Hindi ko pa alam. Basta sa di ba, BGC. uptown. Kasi alam mo naman dito, may uptown, may midtown, pang Pero ang meron Downtown ngayon, ba? Nasa downtown. pero ang meron pa ngayon, ang kabubukas lang, yung sa Timog, na Saan yun? malaki rin. Yung Laccent Hotel, parang across. Across, halos adjacent. tapat lang. Ayun. Yan, try dati ano ninyo. doon na. And, ayan, si kainan Raver na, nakakatuwa lang kasi nakikita mo sa kanya yung parang iba. Yung, At least magandang investment yan, no? yes, saka nakikita ko talaga siya ngayon parang more into business si Raver. Iyan na. So, I think alam na natin. Blooming ka nga, Rose. So, tinitignan kita sa monitor. dahil na sa Iba ano. yung skin. Kasi naman, sabi nga nung isa nabasa ko, Bumiti. para ako may chinchun. Ano? Oo, chinchansu. Chinchansu. Ano yung chinchansu? Puti talaga, grabe. Ano, Nangyari? blooming ka nga. It must be the pinapahid yun sa pregnancy. mukha. Oo, hindi man line na, di ba? Uy, grabe, nabutan ko yung line na. Ayun, chinchun. Ano, Chinchansu. Parang line na yung chinchansu. Oo, parang ganun Hindi, din magkaiba pa yun. Iba yun. Okay ba yun, di ba? God. Dati noon, parang hindi ka makakalabas kung wala ka. Yes, di ba? Line na, It must be the nakakatawa. pregnancy, Rose. Ini-endorse ni Sharon Push Cuneta pa yung natin line na yan. dati, ha? Ha? Ini-endorse natin ni Sharon yung line na, naalala ko. Oo, di ba? Diyos ko. Chinchansu. So, bago pa na uso yung mga glass skin na yan. Mayroon na ano. Line na muna. Oo, yung mga Korean glass skin. Hindi, di ba totoo? Aminin mo. Okay, yan mo na. Yan na. Ito, balita naman natin si Julia Montes. Producer na rin. Probe mga Marites. Yes, speaking of negosyo, yan na nga, parang pagpapakita ba ito? Kasi ni-introduce na si Julia na co-partner na siya, co-producer na siya ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Siguro nga kasi bilang alam naman natin si Coco, siyang writer, director, actor, chuchu, mga stunt director pa siya doon, ganyan-ganyan. So siya nagko-conceptualize ng lahat. Baka feeling ko, parang iniinano niya na kay Julia yung side, yung money side. Kasi ang galing daw humawak ng pera nito si Julia. Dahil alam naman natin, since si Coco ay involved din naman sa ibang production, sa ibang negosyo, dahil may mga ano sila, at talagang legit na ng partnership nila. Eto na.
Producer na siya. Siya ang ng producer ng Legit na rin ano. kala talaga ang partnership niya. Siguro. Sino yung bata na yun? Anak niya ba yun? Hindi ang bata si ano yan. Yung ano, Yung yung maliit. maliit na ano, yung small person. Small people. Alam bata. Ayaw, Hindi yung- ko alam na kita itsura. Grabe yung anak. Pero alam mo, ang curious ako kung legit na rin kaya talaga yung sila. maliit? Feeling ko. Kasi Baka yun ano, dahil the mere fact na ginagawa ng partner. Oh. Baby Giant. At saka sa kanya Painjaya. sa kanya na binibigay yung pamamahala ng mga finances kasi hindi na ano. Ang diba? headline daw, Baby Giant, inakalang anak ni Julia at Coco. Grabe Coco kayo. at Julia. Ang mga artista ngayon, no, kahit mga medyo bagets pa. Into creative. Yeah. Alam into na kasi nilang production. maiksi na yung lifespan I ng mean, artista eh. Kaya darating ang araw, mawawala na rin ng ano. Alin? Hindi, ayaman. Sige, Mawawala congratulations, Julia. Yes, Mawawala congratulations. production. Baka mo Good luck. ano. Diba sila na rin yan. Mawawala ng EP. Ito, bago rin ginagawa. Ayan, Gerald Anderson, director na din. Correct. Diba? Isa pa to. Told you. Si Yan Gerald mo yan. Anderson na nagbibida sa Sins of the Father. In-encourage lang siya ng mga director na sina FM Reyes at saka isa pa. Dalawang director nitong series na to eh. Pinahawak lang ng ano daw. Ng camera, mag-direct ng mga stunts. Abay, nagustuhan. So ngayon, isa na sa mga co-directors nitong Sins of the Father, itong si Gerald. In fact, may mga kaibigan tayo at mga kasama sa panulat o sa vlogging, sa media, na naimbita at pinakita sa kanila kung paano mag-direct itong si Gerald. At ang according sa mga sinasabi nila, binabahagi na very cool director. Kumbaga doon sa ibang hindi naninigaw, hindi basta-basta nagtatantrum or whatsoever. Hindi kagaya na bubuhos ng tubig. Pag, Sino ba yun? ay nako, I blind doubt item naman lang na, yun. di ko naman makita si Gerald sa ganong scenario. Ang babato na cellphone. Yeah, maraming ganun ng mga director, alam mo Di ko yan. makita si Gerald na sumigaw nga lang. Ang bait niya. Oo, sobra daw. Sobrang very cool at kalmadong-kalmado siya. Kaya mukhang nai-enjoy niya. Ito yung next. Although negosyante na to ha, sa mga hindi lang nakakalam. Ang daming negosyo Oo, niya ni diba? Gerald. Kaya swerte talaga ng mapapangasawa niyan. Sila pa ba ni Julia? Ang dami ng chismis. Oo. Pero So ano nga? bilang nakikita ko naman si Juliang happy sa Itbulaga, parang happy naman siya. Baka nga sila pa. Connect ba yun? Siyempre, pag happy Ano? ka, hindi mo nakikita mo yung ano mo sa TV. Alam mo malungkot siya sa Itbulaga. Ay, maraming ganon. Yung mga nagawa-kuwari lang, pero iba na. Yan ba yun? Di siguro. Hindi, syempre pag nasa Itbulaga, kailangan alam mo- batuhin ka ni Jenny Ferry. Di ba? Alam naman gaganyan-ganyan ka doon, patapatay ka, Oo, papabiriting diba? ka. Oh. Kailangan. Kayo alam mo si- talaga. Malala, alamin mo na yan. Ikaw, Pero diba? feeling ko naman sila pa. Sila pa. O di sila pa. Natanong mo pa. Hindi ako natanong si Rosa Si Rose ba? nagtanong. Although maraming umiikot Kilala nga. naman dito yung manager niyan. Di ba? Alam niya man. Sino ka manager ni Ayaw ko. Viva ang manager ni Julia. Julia. Ba? Hindi close yan kay Sa Viva Gerald siya. dati, di ba? Sa Oo, Gerald. Si Si Gerald, di ba? Ano Sa pa Star rin? Star Magic pa rin. Si Julia, Nasa Viva. Oh, sige. At may Di pelikula tanong nga natin. sila ni Enrique. Tinanong ko na kasi yan. Oo, sagot. Sino tinanong mo? Few a month ago o 2 months ago. Oo. Yung Kasi isang kakilala ko na malapit. laging Oo. nakakasama ni Gerald. Ang sagot Sabi naman. ko, true ba? Sabi ko, ano ba, iwalay na ba? Sabi niya, fake news. Sabi Oo, sa akin actually. yan. Oo. That was, I think, mga 2 months ago nga. Yung unang lumabas I yung guess, balita. Oo, yun yung inatid sa Kaya lang ano. parang after that kasi. Parang ano na ba? Parang, Alo. Ay, alamin mo na Kayo uli. yan, o oo. sige, tanong ko ulit. Oo, yeah. Sabi ko, after 2 months, sila pa ba? Sila pa ba? Oh, ganun lang. Kasi ang dami pumasok, may mga pumasok na pangalan ha. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Okay, to Jerome Ponce hanga sa tapang magubad ni Joseph Marco. Kasi maganda katawan ni Joseph. Kasi nga nung Viva Barkada,
talagang pumasok ka ng half naked. Oo. Di ba si Joseph, ito si Joseph, ito si Jerome. Siyempre noong natanong... Buti kilala mo Oo, Diyos ko, 2 beses na ako na-invite sa I Love You since 1980. Oh, 1982 with Heaven Paralejo. Tapos, yun na nga po, na siyempre natanong po siya, hindi niya kaya yung gano'n. Di ba? Yung ginawa Kasi hindi siya hang. ni Marco, nung sa Viva Barkada, at sa kanya, alam mo naman si Jerome, di ba? Gwapo naman ang tsura niya. Diba? Talaga? Oo, di ba gwapo, di ba? Jerome ba yan? Si Marco yan. Si Marco yan eh. Sila ba yung mga bida kay Viva One series lalabas po sa September? Ang title ay? I Love You since 1982. 1892. 18 nga. Oh. Binago ko na. Ayan. 2 beses ka pa na ba i-invite tapos 1982? Nabida po si Heaven Paralejo. Yan. Sila yung dalawa. Susubukan naman yung bagong yun nga. Nasagot ba Wattpad. bakit wala si Marco? Hindi na si Marco. Ibang Marco na yung kapartner niya, Joseph na. Hindi, natanong nasagot Hindi na nagalyo. Na yung nakaraan eh. Ano nga sagot niya? They're friends. Hindi ko nabas ang haba-haba ng press con. Oo, knowing Jay. No, Jay naman laging maaga umaalis. Diba? Kailangan give credit where credit is due. Ganon? Pero ito yung ito yung series na ang daming nagko-question. Dahil? Kasi nung lumabas na yung cast, may mga umaapi lang. Oo, syempre. May mga iba kasi gusto nila si Janelle. I don't know why. May mga Bilang ganon. bilang Heaven, yung Heaven rule. Hindi ko kasi alam ang kwento nito, pero Wattpad to eh. Wattpad, tama ba? Parang nagtatranscend sa from Hindi, Wattpad nga. Hindi, Galing sa Wattpad. Wattpad Oo. din, Wattpad. So baka naman dun sa most followed Wattpad, din yan, hindi ko alam, nabanggit ba si Janela or parang mas si Janela ba yung description ng babae? Baka ganon. Baka. Ako Kaya hindi parang baka. ang Sige, nakikita nila. Hindi tayo ito. nagwa-Wattpad eh. Oo. Viva Max kita yun, di ba? Ayun, Ay, hindi Si ako ayun Viva naman Max, pala malinis kasi. akong tao ko. Si Janela daw kasi ang inilagay sa cover nung Nung unang unang nilabas nalabas yung yung book. book. Talaga naman ngang iisipin ng mga Bakit tao. ginamit nga si Bakit Janela ginamit? doon? Medyo, saka buti pwede yun. pumayag si Janela. Pwede ba yung ganon? Lalagay yung picture ng artista Talaga? sa isang libro? Baka Oo. naman pinakiusapan. Doon lang siya ginamit sa libro. Sila Nino? Marlo Mortel. Matagal na nga ito kasi may love team doon si Marlo at si Janela. Mortel! Yes. Ang Yun yung mga, taas. yung mga hanas na ibang netizen. Kaya nga si Heaven nababas din siya. Ganun lang. Yun lang. Nagkaroon siya ng poster bill. Masaya si Heaven ngayon. Parang bigla ko na-miss si Marlo Mortel. Guest na natin dito yun. Nag-guess natin si Ako, Marlo. wala pa ako nun ata dito. Kay Ayon siguro pag nandito ka. Feeling ko rin. Siya Carlos Agasin na lang. Ayan na nga. Nag-rap na siya ngayon Proper na rin ngayon si Marlo Ay, Carlos Agassi na lang ako. Okay. Okay. September po yan sa Bibuan. Heart Evangelista, dito toong pinalitan sa fast food endorsement. Si Vice Ganda, page D. Tumagot na ba si Heart? Yes, at parang kanina yata, kung di ako nagkakamali, yung talagang Yun ang topic. launching or parang ganon ni Heart. Yung officially in-announce na he's one of the newest Endorser. natin, McDo, andyan naman endorser. Kasi naman, nagkataon na lumabas yung parang teaser ni Heart or di ba parang sobrang overwhelmed pa si Heart. Nakita mo ba yun? Yun naman yung time na kasi ibo-boycott daw yung mga Yung ini-endorse ni Vice, including tong McDo. So, tapos may mga nag-assume na out na si Vice sa McDo, pinalitan na ni Heart. Pero, mismong Sharta mismo. McDo ang nagsabi na that's not true. Vice is still one of their endorsers or ambassadors. At the same time, si Heart naman ay isa sa addition or bagong ambassador. Actually, nabanggit At saka, ito yan nung last time kasi binanggit natin. diba? yung kay Vice, manok. Ito, yung points. yung kay Heart. up ng McDo na kailangan mo points, di ba? kailangan mo mag-member or whatsoever Actually, maka-earn ka lagi ng ganyan points. endorsement ni Heart. Pag, di ba meron din siya sa yung pwede naman sabi Gcash. May mga sa mga point. Basta Point. kaperahan. Oo, Heart nag-earn ng Evangelista. points. Siguro talaga siya.
Credible sa mga ganon. Na pwede Tama na gamitin naman. ng Gcash sa ibang bansa. Yung mga ganon. Paniniwalaan So siguro sa malayo, pansya. walang kinalaman sa mga produkto. Tama. So, yun. Yun na. Okay. So, taray, no? Hindi pa rin, naubusan Okay, ng mga mga Marites, sa ating susunod na chika, ating Chika of the Week, brought to you by... Ugbo 24/7! At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, correct na correct mga kamarites dahil hindi nyo po pagsisisihan sa Ugbo 24/7, sure na solve kayo rito. Ugbo 24/7! Eto, Ugbo natin, Vice Ganda, tinawag na kabayong clown ni Vivian Velez. Mr. Full, Marites mo yan. Ayan. Sa mga hindi nakakakilala kay Miss Vivian Velez, Pakilala mo Pakilala muna. natin siya ngayon. Google na lang po. Mahirap i-explain. Pero naging sexy actress po si Vivian Velez noong araw. Hindi ko lang alam. Ano ba siya? 80s? 90s? Late 70s Late 70s hanggang pa. 80s. Okay. So ngayon, at si Miss Vivian Velez po ay kilalang supporter ng dating administrasyon. So, di ba, At pagkatapos po nabigyan pa yata siya ng posisyon. Oo. Ayan. So, ngayon, di ba pagkatapos po ng konsyerto ni Vice Ganda, kung saan nagkaroon siya ng parang material FAP doon or against something. sa Oh, mga dating ganun. administrasyon, maraming mga kaalyado o mga supporters ng dating administrasyon na parang sinasabi nga na i-boycott yung mga endorsement ni Vice, i-boycott yung show ni Vice, etc. etc. So, isa si Miss Vivian Velez sa matapang na nag-post. Although hindi naman niya pinangalanan si Vice Ganda, ang nilagay lang niya, #kabayong clown. Pero maliwanag naman dun sa post niya na hindi siya muna kakain sa McDo, at ang kakainin niya muna ay Burger King para nga dahil nga sa kabayong clown. So, yun lang naman yung kwento doon. So, makikita natin, may mga pa rin, avid, solid supporters ang dating administrasyon, mapa-showbiz man o hindi. Yes. So, yun. I'm sure hindi naman na, ewan ko lang kung may hanash na si Vice dyan. Pero pwede yan magpasakaya ng konti. Kung trip niya, kung hindi niya trip, okay lang naman din. So, Another yun. Ugbo. Ito, Vivian Velez. May Wikipedia bio na nai-repost ng netizens matapos bitawan ng kabayong clown comment. PhD, Marites mo So, naman yan. ito Ikaw na naman nga. yan. Siyempre, alam nyo naman, kung mahihirit ng ganito, so, hihirit din naman ang kabila or kung ano man. Yes. Kanya-kanya supporter na lang yan. So, kung si Vivian Velez ay nagsabing hindi na siya kakain muna sa McDo, na comment naman na iba nabasa ko doon. Kasi naman, makakabawas na sales ng McDo. Nakakatawa. Totoo din naman talaga di ba? But anyway, Ay, McDo baby ako. ngayon, ito talaga ako naloka. Nakita ko sa Facebook, may mga nag-share. So siguro yung iba, baka hindi na talaga kilala si Vivian Velez. Oh, siyempre, So, di ba? nag-Google siguro. Pag-Google, nakita yung Wikipedia. Kaya, ang dami nag-post. Nag-post nitong sa wiki, nag-screenshot. Nakalagay kasi dito, Vivian Zapata Rodriguez, born May 21, 1960, known professionally as Vivian Velez, is an obsolete Grabe naman. Filipino DDS actress who previously served as Director General of Film Academy of the nababutang ba yan? Philippines. Then, etc. etc. Body Beautiful pala ang title niya. Oo, Yeah, Body totoo Beautiful. naman yan. Oo, At walang yeah. retoke yan, So, nakakatawa lang. Kahit ako nagulat, may ganito palang... Ba't may dagdag na? Hindi, inayos na nila kasi di ba sa Wikipedia pwede mo Pwedeng, i-correct oo. eh. Pero Ano. walang nagbabago pa rin kahapon pa to na... Well, ganyan na paraan naman siguro nila para gantihan para? itong si Vivian. Pero kanya-kanya eh. Yung mga kakampi ni Vice or yung mga nainis sa ginawa ni Vivian, may nag-comment. Bakit daw yung pinost ni Vivian Velez, maliit na burger lang daw. Dapat naman daw, malaki para naman daw
Ano ba? Sinabi dito? Talaga? Meron pa malaking Hindi. Meron. Kaya sabi nga, ito si Miss Polka, speaking of Vivian Velez, kung mag-post ka dapat yung mamahalin na burger, hindi yung chicken fillet junior burger na Uy, grabe kinain. naman. Grabe mga tao. kayo. Huwag naman ganun. Pero hindi. Sana yung extra long chicken. Hindi, yun eh. Hindi, Whopper May yun chicken, eh. sabi Ay, niyo nga. Whopper. Sabi niyo chicken ang pinopromote Ah, niya, chicken. no? Ah. Hindi dapat chicken ang... Ako kasi Jollibee baby. So, Ako hindi. Ako, McDo. maliit lang naman yung burger nila talaga. Pero yung Burger King, gusto ko din yan. Yung extra long Yeah. chicken. Ay, ako, O yung Wendy's. plant-based nila masarap. Ay, hindi ko pa na-try yan. Ako sa Wendy's yung bacon mushroom melt. So, yun. Kanya-kanya tayo mga burger, dahil diba? lang kay Vivian Velez. Pero in all fairness naman, si Vivian naman kahit papano naman, nagkaroon naman ng pangalan sa industriya yan. Kaya lang, syempre sa mga bago ngayon, at gano'n siya kaaktibo, inaasahan na rin talaga natin. No, laban Naghanda na- siya ng gano'n, hindi gaganti rin naman sa kanya. Siyempre, di ba? Hindi natin ganyan talaga buhay, labanan, di ba? Actually, pwede kahit sino pwede mag-edit ng Wikipedia. Oo. Pero ako, bakit siya sa akin? Pinapa-edit ko doon sa assistant ko, hindi niya ma-edit, bumabalik. Talaga? Tanggalin mo yung assistant mo. Actually, Pero talaga ba? Kahit sino ba talaga pwede? Oo, pwede. Oo. Pwede siya magandang Pwedeng source of Kaya nga yung iba hindi masyadong reliable Oo, kung hindi siya anong nilalagay Kasi Pero posibleng may nakakatawa nga yun na obsolete. No, nasa obsolete. So, malamang Meron may galit video din ko- siya sa Oo, dating may Hindi Hindi man video lang ko na- ginamitan ng veteran. Napanood yun, di ba? O pwede pa ako sa old-timer. Old-timer! Parang yun pala yung English ng Obsolete talaga. Ng Ocean Deep. Na Ocean Deep. Capital of Cambodia. Grabe ka naman. Ay, nako. Ay, nako. Ayan na. Diyos ko. Kayo mga Marta, siya pa ating Chick of the Week brought to you by Ubo 24/7! Recess! Hindi Recess. pa. Ay, hindi pa ba? Hindi pa, mga kamarites. Dahil nais namin kayong imbitahin na sumali po sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali diyan. Pero huwag nyo rin kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Diretso na tayo mga Martes. Ito, Alden Richards nabas dahil sa revelasyon ni Maine Mendoza. Prof. Marites Miyam. Actually, yung latest dyan, nagkikiusap nga itong si Maine. Kasi after niyang, di ba pinag-usapan natin last Monday na ang saya lang nung Dabarkads podcast na napag-usapan uli itong naging aldab nila. Tapos na-reveal nga doon ni Maine na talagang siya mismo ang umamin at nagtanong kay Alden kung ano yung totoong nararamdaman niya kasi napamahal na talagang minahal na daw niya si Alden. Tapos sinabi na, ang sagot nga sa kanya ni Alden ay yung baka daw mawala ang magic, hindi kayang sagutin ng mga ganung bagay that time. Kaya parang natanggap naman at nagkaroon na ng mga series ng paliwanagan, etc. etc. But now, ang naging epekto kasi kay Alden, si Alden ngayon ang binabash ng mga netizen na parang ano ba naman daw klaseng simple lang naman daw kasi yung tanong. May kinalaman sa emosyon. Sinatanong kung, minahal mo ba ako o mahal ka o may nararamdaman sa akin? Tapos sasagot daw, magic. Tapos, nabash si Alden kasi knowing daw Alden na wala namang inaamin sa mga naliling sa kanya, mga na involved na mga babae, etc. etc. Nakiusap ngayon si Maine. Ayan, pakausap niya. Oo, nasabi niyang, please don't throw hate on Alden regardless of what he meant by his words. It was really for the best for both of us in our situation at that time. Don't read much into it. Kumbaga napag-usapan lang naman kasi nila dun sa podcast at alam naman daw ng lahat ng Dabarkads at hindi siya magsisinungaling doon sa naging totoong feelings niya kay Alden that time. Yun lang. Totoo. Naawa naman din lang ako kay Alden kasi siya nga binabash ngayon na parang, kasi hindi ka Kasi parang gusto siguro ng ibang mga aldab pa rin. yung mga diluluha. Oo, na same feelings or same Siguro, parang mutual ang hindi Hindi nga ganun si Alden. Pero alam niyo, totoo lang, naniniwala ako si Alden at that time. Ano rin naman, May nagkaroon din ng nararamdaman. special feelings for Maine. Definitely, pwede ko sabihin yan. Pero siguro, sa dami ng mga priorities, circumstances, etc., hindi na uwi doon. Hindi umabot sa love. Hindi ko pwedeng sabihin hindi love. It could be love also. Pero hindi lang siguro umabot doon sa puntong yung gusto na magkaroon ng relasyon, maging sila talaga as in solid and everything. Alalahanin din natin at that time, Alden, Nagsisimula. halos nagsisimula pa rin si Alden.
Kumbaga, yun pa lang yung tick ng ano niya ng career niya. Nagsisimulang sumikat talaga siya doon. Simula mag-ipon and everything, hindi yun ang priority niya. Hindi ko naman sinasabing si Maine ay yun ang priority niya. Babae kasi si Maine mas madali. Tsaka mas yung terms of responsibility nilang dalawa, alam natin yan. Iba yung kay Alden, iba yung kay May. Na pagpasok ng show. At saka si May talaga nagsimula siya bilang fan. Yes. And very outspoken naman talaga si May. So, parang get ko yung sinabi ni Alden na mawawala yung magic. Siguro alam niya, pag nagkatuluyan, mawawala. Kahit naman kayo maging kayo. Diba? Pwede mawala magic eh. It doesn't mean naman mag-iba or mag-iba. Mag-iba yung ano. Kaya lang, nagiging iba kasi yung perception ngayon. Ngayon sinabi ni Maine to, I think kaya to nasabi ni Maine ng ganyan kasi walang-wala na. At saka it's all part of their past. At saka alam lahat ng Dabarkad, sabi na, alam mo naman din na lahat. And they are so okay now. Kaya nakiusap na si siya. May. Exactly. Hindi ako nanghinayan lang talaga ako na hindi nakasama si Alden dun sa reunion. Dun sa anniversary. Baka naman. Yun lang talaga. Kasi phenomenal naman talaga yung Aldab. In all fairness. I think talagang hindi masasama. Kasi unang-una, sa TV5 kasi yun. And Alden is an exclusive contract artist ng GMA. Kung nagkataon siguro nga Itbulaga ay nasa GMA pa rin. Madali. Walang problema. Baka nga nandun pa rin yan daily. Okay. Ito mga Marites, River Joseph, binigyan ng billboard sa tabing ilog. Ba't sa tabing ilog naman to? Kasi sa river. Kasi sa river. And it's coming from me, ha? Ayan na, kilalanin mo, ha? Makakasama mo sila sa closing ceremony ng FDCP. Kaya sabi, aralin ko na daw. Charot. Nakita ko pa, unang-unang billing mo dun, ha? Ay, naku, mas mataas ang billing ko kasi kay Ate V. Charot! Eto na. Alam mo, in fairness naman sa mga fans, gumastos talaga sila para kay River Joseph. Ang pangalan ng mga fans ay Red Rivers. Nagpagawa sila o nagrenta sila ng espasyo for an electronic billboard sa EDSA. At yan nga mahal nakita din yan, mo. mahal yan, ha? Ang laki-laki. Tapos, ang ginawa ng mga fans, nag-selfie sila doon. Tapos, kahit si River ay nag-post din sa social media ng kanyang lubos na pagpapasalamat sa mga fans. At syempre, parang ang gusto ng mga fans, ano na daw yan, parang initial offering na nila para kay River na sana daw ay magbukas ng oportunidad na magkaroon talaga ng billboard si River Joseph sa EDSA na ganyang kalaki at ganyang kaganda. Pero nakita ko doon sa ilalim, parang endorser tuloy siya nung nandun sa ilalim na produkto, Ay, hindi. Yung ano naman yung... Parang kating ko. Diba? Okay lang yan kung malaki naman mag-pay. Grabe. Pero gwapong-gwapo yan Tapos si River. Ano ang latest yung ginagawa ngayon? Saan siya kasali? Hindi ko alam. Papasok siya sa Sins of the Father. Siya ka-triangle ni na Seth Fedelin at saka ni Diaz, sino to? Francine. Francine. Diba? Acting siya dun, Ayan, dapat alam mo yan. Alam mo yan, makakasama mo sa closing ceremony, Para bang Bakit kailangan ko ba siya makasama sa buong buhay ko? Hindi naman. Para ba magiging love team kayo? Kapag kakapos nila na yan. Tapos after 10 years, aamin ako na na-inlove ako sa kanya. Ganon. Tinanong mo siya ng diretso. Huwag ka kasama dun si Michael Sager, Tsaka si Esnir nga kasama din. May isa pa nakalimutan ko yung name. Nakalimutan ko Hindi ko alam na tuloy Si na Ralph ba? Definitely hindi si Emilio. Hindi si Emilio. Kasi yun ang una ko hinanap Si Emilio pala dyan. Sabi na, hindi daw pwede. Anyway, go na. Go na. Ito na. Ito, bagong balita mga Marites. Bianca De Vera, Will at Dustin, may bagong movie, PhD. Yes, so ngayon lang po ito in-announce na taray, di ba? Magkakaroon na ng movie sina Will Astley, Bianca De Vera, and Dustin Yu. Nagbunga na ang triangle. Nagbunga ang triangle ng bonggang-bongga. And yes Guwapo po, ni Will, no? ang title ng kanilang pelikula ay Love You So Bad. Na ipoproduce ng bongga. Star Cinema, GMA Pictures, at Regal Regal Films. So, Tig-iisa sila dun, Hindi, kasi si
I think si Bianca from Star Cinema. Si Will Astley. GMA. GMA and Regal. The same with Dustin Lee. Yun Kaya na. si Dustin, suki na Regal si Dustin, di ba? Oo, Ano yung Regal Baby alaga yan? ng Regal si Regal Dustin Baby yan. talaga eh. So, Ang yun ganda na. nito. So, abangan pelikula. natin to kung anong klaseng pelikula to. May tinanong na ako, ano ba to? Part ba to ng Metro Manila Film Oo, Fair? di ba September Dahil na kasi ano alam eh. naman natin, karamihan ng mga ginagawa ngayon, most likely yan. Yeah, Gustong for ihabol Film or Fest. itry na makapasok sa September kasi ang ano MMFF. Ang deadline ng second Deadline ng batch. second Oo. batch. Pwede pa kung talagang Why not? kakaririn. Maganda to, Siyempre, ang sagot sa akin, hindi pa po natin alam. Siyempre, May director na ba yan? of course, si Direct May Cruz Albion. Wow! Magaling din yan. So, I love story to romance. Ay, oo naman. So, Oo. aabangan tiyak to ng mga Dustin and Bianca and Will Will. and Bianca. Hindi ko kabisado yung kanila. Ano ba Iba-iba tawag? Wilka. May Wilka. Wilka and Dustin. Dusty. Dusty. Ayun. Dusty. Pero si Will, si Will at saka Das Bia si... yata yung sa... Das B. Si Will at saka si Bianca kasi, hindi na bago yung team up nila eh. Dahil napanood na sila sa series. Oh, yung Sa kay isang Bea series. yata, di ba? Pero maganda yan pag Ayan, talagang so. makikita Sa natin dyan, GMA yun mag-holding hand si Dustin Jody. at saka si, si Jody. Will. Oh, Jody pala. Oh, Di ba Jody. kagaya ng ginawa nila Mr. Fu? Alim. Meron silang collab na dalawa. Das Hindi, Will. Das Will daw o Will Das. Ang ending pala si Das Will, ano? Oo nga, di ba? Yun Pero- pala yung twist ng story. Love you Ay, so naku, much. abangan po natin yung Real mga fans pala nila. ito. Maganda yan. Exciting. Gwapo ni Will. Ang dami Ay, projects ni oh, Will. Diba? Nasa ano siya, sa Gandikit. Oo. FR. Wow, meron pa pala no? Yes. Uy, ano ka? Top rating yun, no? Aloksan FR. Sanggang dikit, FR. O, yan na. Okay mga Martes, yan pa sa lingkong Chismis!